Magandang umaga po sa inyong lahat. Akala ko po uulan na naman kasi last week makulimlim ang panahon at yung medyo nag-uulan. So sabi ko baka magkatotoo yung propesiya ni Pastor. So purihin po ang Panginoon, tayo po ay biniyayaan niya ng isang napakagandang umaga ngayon. At samahan niyo po ako sa panalangin bago po tayo mag-start. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy po na kami ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba at humihiling, Panginoon, ng patuloy niyo pong kapahayagan sa aming buhay. Anumang bagay, Panginoon, ang nagawa namin na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo, tulungan niyo po kami, Lord, na maalala ito at humingi kami ng kapatawaran sa inyong harapan. Ama, sa mga sandaling ito, salamat po sa presence ng bawat isa. Sa mga first time na dumating, patuloy kong dalangin na naway maging maliwanag ang inyong salita sa kanila. At salamat din, higit sa lahat, Panginoon, sa opportunity ito na kayo ay pwedeng mag-minister sa amin, Ama. Patuloy din, nagpapasalamat kami sa isang napagandang umagang ito na inyong binigay sa aming buhay. At patuloy, Lord, na patnubayan niyo po ang inyong lingkod na mangangaral din yung salita. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na sa isang pinakasimpleng paraan ay mahitid ko po ang inyong salita sa aking mga kapatid. Ito po ang mabanalang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sino po sa inyo nakakaalam ng kakaibang story ng tinatawag na The Siege of Mongkao? Ang Mongkao po ay isang fortress town na nasa tuktok ng Burol. At ito po ay nasa border ng Spain at ng Portugal. At nagkaroon po sila ng conflict with the Castilian forces at tinry nila na i-siege yung nga pong fortress of Mongkao. By the way, yung Castilian o yung tinatawag na region of Castile, kumbaga sa Spanish, ay nasa Spain po. Kung saan doon po natin kinuha ng mga ninuno natin yung salitang Kastila na nanakop sa atin. And by that time, wala pa pong Spain nung araw. Castile pa rin pa lang po. Kasi merong mga maliliit na mga kingdom sa Spain. At ito pong Castile, no? Castile. Isa po yung pinaka-dominant kingdom na naging daan o naging catalyst upang magkaroon tinatawag nating Kingdom of Spain. So ito po ay nangyari yung tinatawag nating the Fernandine Wars, na just like any other war, ay nag-start po sa tinatawag nating pagpatay ng hari. Laging ganun, di ba? Pag may pinatay, may gaganti. So, in retaliation, lumusob ang Castilian forces to conquer Mongkao. Sapagkat merong matindi o malaking strategic importance tong town na ito na nasa Burol. Kumbaga sa yung watchtower at nagbibigay ng warning sa mga invaders na dumarating. Pero, sila ay nabigla, nang bigla na lang nilang nakita na sa kanilang harapan nandun na yung Castilian forces. At agad gumawa ng tinatawag nating blockade o barricade upang walang makapasok at makalabas sa loob ng tinatawag nating town fortress. So, tumagal ng ilang buwan yung siege. At paubos na po yung kanilang pagkain sa loob ng wall. At marami nang gustong sumuko sapagkat nagsisimula na silang magutom. At meron pong isang babae, ang pangalan ay si Dieu Ladieu. Ewan ko lang kung paano pronunciation nito, no? Basta si Dieu Ladieu na nagbigay ng idea, ng isang wise idea na yung huling supply nila ng arena ay kanilang i-bake at ibato sa kanilang mga kalaban. So napaka-weird ng idea, di ba? So sabi niya, kunin na natin lahat ng supply kasi we have nothing to lose. Magugutom din naman tayo, at least gumawa tayo ng paraan. So, binake yung mga tinapay. Siyempre, binibake yung tinapay, naman ang sinasayang yun, no? So, binake yung mga tinapay at umakyat siya doon sa wall at pinagbabato niya ng tinapay yung kanyang mga kalaban. Tapos ang sabi ni Dieu Ladieu, kung gusto nyo pa, humingi lang kayo. Siguro dito po nagsimula yung kasabihan, pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay, no? At nang nalaman ng commander ng Castilian army na nagbabato ng tinapay yung mga taga-Mongkao, natakot siya. Sabi niya, aba, ang dami pa nilang pagkain sa loob.
Samantalang tayo, konti na lang. Paano kung dumating yung reinforcement ng Portugal Army at nakita tayo dito? So what he did, he sounded the retreat. So thanks to the wisdom na binigay kay Ladiu, sa kanyang quick, talagang June na talaga kasi malapit na mag-June yung kanilang kingdom no? So, thanks to her quick and wise thinking at na-save niya sa kamay ng mga Castilians ang fortress town of Mongkao. So, kung ating po titignan mga kapatid, ganun din tayo. When fiery trials come into our lives, we feel that we are under siege. Yung damang-dama natin yung pagbayo ng tinatawag na battering ram. Kasi gumagamit sila ng battering ram noon na ginagamit nila para wasakin yung gate o wasakin yung mga walls. So damang-dama natin that we're under siege at unti-unti na pong nawawasak at nasisira ang ating pananalig sa Diyos. At sa mga pagkakataong yun, hindi natin alam ang gagawin natin because panic and fear set in. At alam po ito ni James, kaya nga po siya nagpaalala doon sa 12 tribes na nagkalat sa buong Roman Empire na nakakaranas ng matitinding pagsubok. And he reminded them to ask God of something they badly needed. At yun pa rin po ang message ni James sa mga Kristiyano na kagaya natin. Na may nire-remind siya that we could ask God of something we badly needed. Samahan niyo po ako sa James chapter 1 verses 5 to 8 at babasahin ko po sa abap. Okay. Basahin ko na po. Ngunit ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa kanya. Ngunit humingi siya ng may pananampalataya at walang pag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at pinapadpad ng hangin. Sapagkat ang taong yun ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, hindi matatag, at di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Sa umaga po ito, binigyan ko po ng title ang ating pag-uusapan ngayon, The Wisdom We All Need. The Wisdom We All Need. And I would like to propose 3 things base sa sinabi ni James sa kanyang mga recipient ng kanyang letter. Number 1, we need wisdom. Number 2, we need to ask. And then number 3, we need to believe and not doubt. We need wisdom, we need to ask, and we need to believe and not doubt. Sa James chapter 1 verse 5, sinabi po rito sa ESV, if any one of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Kadalasan yung verse 5, ginagamit natin pag gumagawa tayo ng decision, di ba? Halimbawa, sasabihin natin, Lord, bigyan niyo po ng wisdom kung saan niyo po ako gusto mag-enroll at ano pong course ang kukunin ko sa college. Lord, bigyan niyo po ng wisdom kung ano po yung company na aking a-applyan. At kanina, pinag-usapan natin, idol, no? Siguro may nag-pray sa inyo, Lord, bigyan niyo po ng wisdom kung dapat pa po manood ng American Idol. Kasi tungkol sa idol yung pinag-usapan, Anyway, so, kadalasan nating prayer to, nabigyan tayo ng wisdom. Tama naman, pwede naman. Pwede naman. Pero wag po nating kalilimutan na yung verse 5 is not a stand-alone verse. Hindi siya nakatayo sa sarili niya lamang. Meron po siyang tinatawag na context. Ngayon, ano po yung context? Ito po yung mga sinabi ni James sa verses 2 and 4 about trials. Kung babasahin po natin, ganito po sinabi. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, not lacking anything.
Pero bago niya sinabi yung verse 5, sabi niya, Subalit kung meron sa inyo ang hindi pa din lubos na maunawaan ng mga sinabi ko sa verses 2 and 4, sabi niya, I would like to prescribe something. That is wisdom. We need wisdom. So sino po sa inyo may kailangan ng wisdom? Tayo pong lahat kailangan natin ng wisdom. At sa context ng wisdom dito, ito po yung pangunawa o kaliwanagan specifically sa purpose ng trials at sa process na ating pagdadaanan. So yung wisdom dito, trial specific siya. So, ano po ba yung purpose ng trial? Sabi ni James, di ba, sa chapter 3, For you know that the testing of your faith produces steadfastness. So, dalawang bagay. Number 1, that we may know our faith is genuine. Malalaman natin na totoo yung ating pananampalataya. Kasi di ba, sabi nga natin, the last time around na pinag-usapan natin to, may mga umatras. May mga lumayo, may mga umalis sa kanilang pananalig sa Panginoon. So, we may know that our faith is genuine. Number 2, we will have spiritual maturity to be more like Christ. Yun po yung purpose. Now, the process. Ito yung mabigat. It is a very painful process. Trials are painful experiences in life. May narinig po ako, sabi, God may hurt us, but He will not harm us. Parang pambira naman, brother, yun, dami ko na pinagdadaanan. Ano ba yung sinabi mo? Parang hirap intindihin. God may hurt us, but He will not harm us. Meron pong regular na physical therapist pupunta sa bahay namin. Dahil nga po yung biyenong ko po na stroke. Ngayon, hindi po maiiwasan, ewan ko lang kung meron po ditong physical therapist. No? Meron. Okay, good. So, hindi maiiwasan ng isang physical therapist na ma-hurt niya yung kanyang pasyente. Hindi niya maiiwasan. Pero it doesn't mean na na-hurt niya yung kanyang pasyente, babae kasi nagpupunta sa bahay, she is harming her patient. Hindi po maiiwasan. Yung pain na yun, di ba? Yung, ginagawa, nakaganyan. Siyempre, ito yung paralyzed. Yung pipilitin mong ganun lang, simpleng ganun lang, talagang sumisigaw yung pasyente. Napakasakit. Kaya nga po, kung mapapadaan kayo sa isang PT clinic, parang dumaan ka sa place of torment. Kasi yung mga tao doon nagsisigawan kasi talagang masakit. They must be hurt upang ma-rehabilitate po yung mga na-paralyze nilang mga muscles o yung mga na-injured nilang mga bones and muscles. At dahil po sila dadaan sa process of rehabilitation, no? Talagang masakit. Pero kung hindi sila dadaan sa process of rehabilitation, it will do more harm sa kanilang katawan. Bakit? Magkakaroon tuluyan degeneration yung mga muscles. Ito po yung tinatawag na atrophy. Di ba napansin yung mga na-stroke, pag hindi dumansan, medyo umuurong yung mga muscles, bumabaluktot yung mga paa. So lalong mas mahirap, mas lalong masakit. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians 4:16, so we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Sabi po rito yung ating inner self, ano daw nangyayari? Yung outer self daw, it is wasting away. Tumatanda, nasisira, nagkakasakit. Pero ang sabi, yung positive thing, yung ating inner self is being renewed day by day. May nagbabago, merong progression. May nakasama po kami dati ni Pastor George. Of course, ngayon ko lang po nakasama si Pastor George sa isang church. Ibig sabihin, may nakasama sa church noon na lumipat dun sa church na pinagsimbahan namin ni Joyce nung bago kaming kasal. Ngayon, dahil nga yung church dati nila Pastor George, Bapticostal, yung pinaghalong Baptist tsaka Pentecostal, no? Talagang parang may mga kaaway pag nagpupulpit, talagang siguro sa loob ng isang taon, nakakatatlong palit ng pulpito sila. Kung dambayin yung pulpito, kung talagang paluin, no? Anyway, one time nag-preach. It so happened na kanyang pronunciation sa church, charge. Kaya nga sabi, mga kapatid, tatandaan po natin, na pagkaraw ng linggo, tayo dapat pumunta sa charge. Charge ang tawag niya. And naisip ko lang, may sense din naman, no? May sense din naman, bakit? Kasi, di ba,
Nung panahon nila James, the church as a whole experienced trials. At ngayon, the church as individual, tayo, nakaka-experience ng trial. And the only way to move is not to move backward, but to move forward. Kaya nga tama rin naman siya. Charge, di ba? Pag ikaw may mga pagsubok sa buhay, charge, di ba? Charge! No, yun, sabi nga ni Brother Billy, tama, di talagang tama. Kaya dapat po nating maisip na ang ating buhay Kristiyano ay isang uri ng paglalakbay o pilgrim. And somewhere along the way, sabi ni James, we may fall into or we may encounter trials of various kinds. Makakita po tayo nun. Kaya dapat tayo mayroong tinatawag na, sabi niya sa verse 4, perseverance. Yun po ginamit sa NIV. Perseverance. Sa ESV, steadfastness. Sabi niya, steadfastness must have its full effect that you may be perfect and complete, not lacking anything. And that is one of the messages ng book ni John Bunyan na Pilgrim's Progress. Pagpapatuloy, pagpe-persevere. Pero wag naman natin sanang isipin na kaya tayo nagpapatuloy, kaya tayo nagpe-persevere, ay dahil gusto natin. Na kaya tayo nagpapatuloy, nagpe-persevere, dahil meron tayong willpower. Laban lang, di ba? Sabi niya pa, laban lang, kailangan may willpower ka, Brad. No, hindi po yun. We persevere not because we want to. We persevere because God preserved our life. And God preserved it to the end. Sabi po sa Romans, di ba? Gustong-gusto natin ito. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? No! Paul said, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor heights, nor depths, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So nakita po natin preservation ng ating buhay sa kamay ng Panginoon. And even Christ said, no one can snatch them out of my hand. Sabi niya, tayo daw mga hinirang, sa kabila ng mga pwede nating maranasan na hindi maganda sa mundong ito, no one can snatch them out of His hand. Sapagkat ang kamay ng Diyos ay lagi nasa kanyang mga hinirang. Yun yung kamay na umabot sa iyo at itinayo ka nung ikaw ay nadapa. It is the same hands that have hold you and guided you. Nung pakiramdam mo, you are lost and don't know what to do. Ang punto lamang ni James dito is we need wisdom upang makapagpatuloy tayo. At wag din natin isipin o gawin ang wisdom na sinasabi ng mundo. Stay away from Mr. Worldly Wisdom. Di ba yun ang sabi ni John Bunyan? Stay away from him. Stay away from Mr. Worldly Wisdom. Kasi ang una niyang sasabihin sa'yo, shortcut, Brad. Mag-shortcut ka para matapos ka agad yung pagsubok mo. Di ba yun ang pinayo niya kay Christian? Ano nangyari? Yun, nahuli ni Giant. Di ba? Kinulong. Gusto nang mamatay. So, shortcut ka. Ano pa? Quick fix solution. Sasabihin ng iba di ba, Brad? Sumahin mo yung mga kinikita mo, hindi ka magiging milyonaryo. Pero tumaya ka ng loto, at least meron kang pag-asa maging milyonaryo. Pero ingat kayo, si Pastor George, lagi nakakita yan ng tumataya sa loto. Hindi, isa nagkagento ako. Alam mo, nakita ko siya tumataya sa loto, no? Sabi ko, puti na, hindi niya ako nakita. Then, joke lang po. Joke lang. So yun, di ba? So akala ng iba, sila yung magkakaroon ng wisdom by gaining, wisdom can be gained through our insights about life. Totoo naman yun, yung mga insights, may wisdom ka makikita ron lalo na sa matatanda. Kasi itong mga insights na ito ay mga naipong mga memo, mga observations, filtered through remembrance na
naging mga maiksi at matatalinghagang salita na tinatawag nating kasabihan. Kaya nga, di ba, may kasabihan ang maglakad ng matulin, matinik, ay malalim. Ano po aral nun? Pag ikaw lumabas ng bahay, magtsinelas ka. Di ba? Hindi yun. No? Ibig sabihin nun, paalala lamang ito sa mga masyadong nagmamadali sa buhay. Pero hindi lahat ng insights ay makadiyos. May mga insights na maganda pakinggan, pero hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, di ba, meron nga pong kanta si Freddy Aguilar, tawanan mo yung problema. Hindi ko alam out of his gift o artistic inclination ay sinulat niya na lang yun kasi may problema, tawanan mo yung problema. Pero baka naman nabasa niya yung book na Gay Science ni Friedrich Nietzsche. Na sinasabi ni Friedrich Nietzsche dito, we should laugh in the face of this meaningless world. Tawanan na lang natin mga nangyari sa buhay natin kasi wala namang meaning tong buhay na ito eh. Tawa lang tayo. No? So, lahat pinagtawanan niya kanyang sarili, pinagtawanan niya ang ibang tao. Maging ang Diyos ay pinagtatawanan niya, minamak niya ang Diyos. Dahil para sa kanya, dapat tanggalin ang mga bagay na gumagambala sa ating isip. Yung mga tinatawag niya abysmal thoughts na nagpapahirap sa atin, dapat yan tinatawanan lang yan because laughter is the best medicine. Sabi ni Nietzsche, pag wala ka na makuhang sagot sa mga tanong mo sa buhay at wala nang silbi yung faith at pananalig sa Diyos, tumawa ka na lang. Tawanan mo ang iyong problema. Pero ano naman natin sinasabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 20? For the wisdom of this world is folly with God. It is written, He catches the wise in their craftiness, and again, the Lord knows the thought of the wise, they are futile. Ang karunungan daw ng mundong ito ay kahangalan sa Diyos. Di ba malaking kahangalan, tatawanan mo na yung problema, wala kang gagawin, basta tumawa ka lang tumawa. Hindi niya alam si Nietzsche, by that time, nung malapit na mamatay, medyo nagkakaroon ng mental problem. Talagang tatawa lang ng tatawa yon. Yung iba naman, bilib na bilib. Napaka-philosophical yan. Siyempre nga lang, pag pinag-usapan mo, sila Nietzsche, sila nagmumukhang matalino ka kahit hindi. So, wisdom can be gained through education. 1968 nang ako po ay sinilang. So, mga 45 years old na ako ngayon. 1968, tas ano. So, 1968 na sinilang ako. At ang nakigisnang kong Pangulo ay yung ama ng kasalukuyang Pangulo ngayon. And in retrospect, naisip ko na every administration na dumating at dumaan sa ating bayan, may kanya-kanyang ambag ng korupsyon at mga iskandalong ginawa sa ating bayan. Every one of them. Kaya nga, di ba, nung tapatalsik yung ama, sabi, crony system. Actually, yung word na crony, kaibigan lang naman ibig sabihin, pero demonize eh. Crony system. After niya, akala ko magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas, pero hindi. Nagkaroon ng tinatawag nating from crony system, kamag-anak, incorporated. Yun yung sinabi ni Louis Beltran. Kasi yung presidente, wala nga siyang direct hand. Pero yung mga kapatid niya naman, mga pinsan niya, yung mga kamag-anak niya, nagkaroon ng humingi ng malaking pabor. Alam mo kung natatandaan nyo, ewan ko na kung ilang taon na si Christian ito. Natatandaan pa ba natin yung mga 10 to 12 hours ng blackout sa Pilipinas? Siguro yung mga kabataan dito, isang oras lang, talagang hirap na. How much more yung 10 to 12 hours of brownout? Kaya nga sumikat yung kanta ni Gary B na Take Me Out of the Dark eh. Kasi talagang grabe yung brownout noon, 10 to 12 hours. Talagang mapapakita, take me out of the dark, my Lord. So after ng Kamag-anak Incorporated, dahil yung nanalo, in question yung credibility ng kanyang pagkapanalo, kailangan niyang gumamit ng pera. So ginamit niya yung pork barrel. Of course, may pork barrel na noon, nung panahon ng Amerikano, pero ito, talagang mas matindi, ginawang panuwol upang sa gayon ay mapatakbo ang kanyang mga economic agenda. So pagkatapos ng noon, ng pork barrel, ito na matindi, Midnight Cabinet. Alam niyo yung Midnight Cabinet? Pagkatapos ng office hours sa palasyo, simula ng inuman. Magdamagan. Kaya nga tinawag na Midnight Cabinet eh.
So after ng midnight cabinet, narinig natin yung infamous na, I am sorry. So pagkatapos naman na may pumalit, KKK. Ano yung KKK? Kaklase, kaibigan, kabarilan. Kasi mahilig sa baril eh. Yung naging pangulo. So yung mga kabarilan niya. So ganun din. Wala nga siyang direct hand, pero yung mga binigyan niya ng pabor, yun yung mga nagnakaw sa ating pamahalan. Then of course, yung pumalit, marami ding mga issue, marami ding mga aligasyon ng korupsyon, at iskandalo, at sa pangkasalukuyang administrasyon, wag na natin pag-usapan. Baka mag-init lang ang ulo natin. So, kung titignan ko po mga kapatid ganito, yung people involved sa corruption ay matatalino, mga edukado, graduate ng mga prestihosong universidad sa Pilipinas. Yung iba pa nga nakapag-aral sa abroad eh. Pero bakit ganun? Ano ang kulang? Ano ang wala? If wisdom can be gained through education, bakit ganito ang ating bayan? Ano ang kulang? Ano ang wala? Ang wala ay ganito. It is the fear of the Lord. Ang sabi po, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi po ito usapang politika. Ayaw pa mag-itsaw sa... Hindi po. Ang point ko lang po dito, matatalino, mga edukado, pero walang wisdom. Ang sabi nga, di ba, ang goal daw po ng education ay galing sa salitang Latin na educare, to bring out the best potential in every learner. Pero hindi yung best yung lumabas eh, the beast in them. Now, ang sabi po rito sa Proverbs, the Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to understand words of insight, to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity, to give prudence to the simple, knowledge and discretion to the youth. Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance. To understand a proverb and saying, the words of the wise and their riddles, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and fools despise wisdom and instruction. This is the wisdom we all need, the wisdom of God. Sabi po sa Matthew chapter 7, verse 24 and 27, everyone then who hears this word of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears this word of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that houses, and it fell, and great was the fall of it. Kung isa-summarize po natin ang sinabi ng ano dito, is this: wisdom is using the knowledge God gives and putting it into action. Wisdom is using the knowledge God gives and putting it into action. Ano po yung knowledge na binigay ng Diyos? His Word. Sabi rito, di ba? Everyone who hears these words. So doon po tayo magkakaroon ng wisdom sa Word of God. Pero hindi pa yon, may dapat tayong gawin. We must put it into action. Kaya nga yung wise man, tinayo ang kanyang bahay sa bato at naging matatag. Alam mo, may mga pagkakataon ho, dapat duwarating sa atin yung tinatawag nating where do I begin feelings. Yung hindi mo alam saan ka magsisimula. Hindi mo alam. Kahit nasabi mo magbasa ka ng salita ni Diyos, saan ako magsisimula rito? Of course, hindi mo makikita yung specific name ng doktor na pupuntahan mo. Hindi mo makikita yung specific legal action na gagawin mo. Hindi mo makikita yung specific name ng company na dapat mong applyan. Wala yan sa salita ng Diyos. Pero, yung mga specific na verses sa Bible, to do the wise thing sa situation mo, makikita mo.
Halimbawa na lang, sa 1 Corinthians 5, 16 and 18, sabi po rito, rejoice always. Tatlong bagay makita natin ito. Rejoice always, pray without ceasing, in everything, give thanks, in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So hindi mo na kailangan tumingin sa komentary niyan. Hindi mo na kailangang maghanap ng mga Greek words. Ano ba ibig sabihin? Maliwanag na, kung masabing ka na matatanda, maliwanag pa sa sikat ng araw. Rejoice always. Pray without ceasing. In everything, give thanks. So doon muna tayo sa mga clear instruction and put it into action and you will become a wise man or woman. Put it into action. Yun po ang sinabi. Kailangan natin ng wisdom ng Panginoon upang maharap natin ang maayos sa mga challenges sa buhay natin. At ito po ay available sa mga anak niya. Teka lang po. At ito po ay available sa mga anak niya na lalapit sa kanya at hihingi ito. Kaya nga sabi ni James, PM is the key. Ano yung ibig sabihin ng PM? Pray more. Teka lang po. Pray more. Pag-pray mo. So we need to ask God. Sabi po, if any one of you lack wisdom, let him ask God. Let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Interestingly, sa 2 Chronicles 1 verse 7, God said to Solomon, ask, what shall I give you? Of course, ang hiningi ni Solomon is wisdom. And then sa Matthew chapter 7, verse 7 to 8, ask, it will be given to you. Seek, and you shall find, and it will be open to you. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and the one who knocks, it will be opened. So ano po pinapakita ni James dito? Simple lang po. Pinapakita ni James dito ayon sa kanyang pagkakaalam sa Diyos at pagkakilala kay Jesus. At kung meron man pong tao na masigitan na nakakilala kay Jesus, isa na po rito si James dahil nakasama niyo ito sa loob ng bahay, sabay silang lumaki. Of course, may mga bagay din naman talagang hindi siya naunawaan sa kanyang kapatid. Not until na siya'y tinawag ng Panginoon upang sumunod sa kanya. Pero ang point lang ni James dito, pinapakita niya, lumapit kayo kay Jesus. Ask for wisdom. Ask Him, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Sinabi niya. Noong pa man ang Diyos ay pinapahayag niya ang kanyang sarili sa atin sa paraan na ating maunawaan. Kaya nga sabi ng mga theologians, God stooped down on us. At ang sabi ni John Calvin, nag-baby talk, binaby talk tayo ng Panginoon para maunawaan natin siya dahil wala tayong kakayahan na siya ay maunawaan. And ultimately, ang Diyos ay nagsakatawan tao upang ipahayag, ipaunawa sa atin ang kanyang pag-ibig, awa, biyaya, hustisya, at karunungan. At yung wisdom na ito ay bibigay niya sa atin sa mga panahon na tayo ay nangangailangan. Hindi ba't napakabuti ng Diyos? Hindi siya kagaya ng ibang Diyos na parang, sige, bahala na lang kayo sa buhay nyo. Kaya nga may kanta nun, di ba? God is watching us. God is watching us from a distance. Hindi po ganun ang ating Diyos. Marahil yung Diyos ng iba, ganun. Pero ang Diyos natin ay hindi ganun. Sapagat siya ay patuloy na nagpapahayag ng kanyang sarili sa atin. Sabi nga po dito ni James, if anyone of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach. So hindi lamang po tayo nire-remind ni James na lumapit sa kanya, subalit dapat din daw po tayo lumapit sa kanya sa tamang paraan. Na pag tayo lumapit sa kanyang panalangin, parang hindi mo best friend yung Panginoon. Parang hindi mo tropa. O kaya may mga pagkataon na parang pag nanalangin ka, parang may patago ka sa Diyos. O minsan pag nanalangin ka, parang bang inuutusan mo na ang Diyos. Hindi po dapat ganun. Dapat daw po tayo lumalapit sa Kanya na may pagpapakumbaba, pagkilala sa Kanyang kalooban. In other words, there must be reverence. Kung ang Panginoon nga natin, di ba? Every time na siya'y lumalapit sa Ama, siya'y lumalapit na may pagpapakumbaba at matinding respeto. And then we will see how God gives. Number one, He gives generously. Sa Tagalog, sabi, nagbibigay ng sagana. Merong mga ama na, sa totoo lang, may mga ama na kayang pagdamutan ng kanyang sariling asawa at mga anak. Yung mas mabait sa ibang tao, pero pagdating sa pamilya, ang damot. May mga amang ganun.
Minsan, sa Elvinda kasi, sa Riles, may mga ano dyan may mga informal settler. Ngayon, pag umaga, napapansin ko, yung mga bata, ganito, meron dalang supot na pandesal. Pero parang yung binili nilang pandesal, mas marami pa yung stick ng sigarilyo na pinibili ng tatay nila. Minsan pa nga, hindi ako nag-exaggerate, totoo ito minsan pa nga mentras na 3-in-1 o kape ang kanilang bilhin, ang dala ng bata, MP Light with pandesal. Sasabi ko, grabe naman mga tatay nito. Ibang klase. So, hindi natin maiwasan, may mga ama talagang ganun. Kaya minsan nakaka-develop tayo ng trust issue na dadala natin sa Panginoon. Pero kung sakali meron tayong trust issue sa Panginoon, na inisip natin baka pinagdadamutan niya tayo. Come to think of it. Sabi sa Romans chapter 8 verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Di ba? Okay na yun? Sapat na tong verse na to para ma-realize mo talagang napaka-generous ng Panginoon. Kung yung ang pinaka-importante sa Kanya ay hindi niya pinagdamot sa atin ang Kanyang bugtong na anak, how much more sa mga maliliit na details ng ating buhay? He gives generously. Number 2, He gives without reproach. O sabi nga, without finding fault. Alam mo, may mga pelikula talagang tumatak sa ating isip, di ba? At isa dito yung pelikula ni Dina Bonnevie at ni Nida Blanca. Ano, siguro alam ng ilang mga kababaihan natin dito. Yung eksena ganito, umaakyat sa hagdanan si Dina Bonnevie na nakita niya si Nida Blanca, sabi niya, Nay, patawad. Sabi ni Nida Blanca, patawad, magdusa ka. Sabay, sarado ng bintana. Yung nagdala, pagsarado ng bintana, magdusa ka. Ang point ko lang mga kapatid, ganito. Nang sinabi ni James that we should come to God to ask Him, don't be afraid, don't worry. Kasi hindi maiwasan na minsan may atrasa tayo sa Diyos Tapos natatakot tayo lumapit sa Kanya, baka pagalitan tayo. Hindi ganoon ang ating Diyos. Hindi ganoon ang ating Diyos. Kasi yung ibang human fathers, di ba ganito? O ano? Ano ha? O kanino ka lalapit ngayon? Di ba sa akin din? O tingnan mo sarili mo, tapos ngingisi pa. Tingnan mo sarili mo. Tingnan mo. Di ba? Yung bago tayo bigyan, talagang sinabon muna tayo ng todo-todo. Pero hindi ganoon ang ating Ama sa Langit. Hindi niya tayo paggagalitan pag tayo lumapit sa Kanya kahit na meron tayong pagkakamali, pagkukulang, o pagkakasala. And then last, we need to believe and not doubt. Sabi po dito ni James sa James chapter 1 verses 6 to 8, But let him ask in faith with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. We need to believe and not doubt. The right thing to do, number 1, the right thing to do, believe. Believe. Ask in faith, sabi ni James. Yung ask dito nasa present imperative. Ask continually, sabi ni James. Because James knew that there can be no prayer without faith. Pag ikaw nag-pray at walang pananalig sa Diyos, hindi ka nag-pray. Tumula ka lang. Tumula ka lang. At ang sabi nga, without faith, it is impossible to please God. At ang sinasabi sa ating mga kapatid sa Hebrews chapter 10 verse 22a, let us draw near with a true, sincere heart in full assurance of faith. By the way, yung faith dito is not about doctrines. It's not about knowledge. Kundi yung mindset na alam mong makikinig at sasagot ang Diyos sa iyong panalangin. Na binigay mo ang iyong buong pagtitiwala sa Kanya. Kaya nga sabi ng Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kung magkasano kapatid, ganito, ito yung trust. Ito ka.
Sabing ganon, lean not on your own understanding. May mga pagkakataon kasi na nawawalan tayo ng pagtitiwala sa Panginoon, di-distract tayo. So, there's a tendency to lean on our own understanding. Ano nangyari? When you lean on your understanding, lalong gugulo ang buhay mo dahil, babaksak ka. So, kaya sabi, lean not on your own understanding. Ibigay mo ng buong puso ang pagtitiwala mo sa Panginoon. The right thing to do, believe. The second is, the wrong thing to do, doubt. Sabi po rito sa verse 6, but let him ask in faith with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. Lahat naman po tayo, at one point in time, nagkaroon ng doubt sa Panginoon. Sasagutin kaya ng Panginoon ang prayer na to? Ano kaya mangyayari? Baka lalong lumala ang sitwasyon. Hindi maiwasan as human being. Pero ang point lang dito mga kapatid, hindi tayo nanatiling nag-aalinlangan sa Panginoon. Naiintindihan ng Panginoon ang mga pag-aalinlangan natin. Hindi ibig sabihin ito na dahil ba may moment na nag-doubt tayo, ay may hadlang na sa paghingi ng wisdom. No! Dahil nauunawa ng Panginoon ang ating kalalagayan bilang mga mortal being. Nauunawa ng Panginoon ang ating mga limitations, ang ating mga human limitations, kung tayo may nakapag-raise ng mga katanungan at pag-aalinlangan. Well, in fact, may point din sa buhay ng ating Panginoon nung siya'y nakapako sa krus, nakaramdam siya ng abandonment. At talagang nakaramdam siya ng takot at kalungkutan. Maging ang Panginoon din ay nakaranas nun. Kaya nga sabi ni James, don't worry. Don't be afraid. Because we have a sympathetic high priest who understands our weaknesses. So yung doubt na momentary, okay yun. Di ba I think it was, si Thomas, di ba, nag-doubt? Pero nag-doubt ba siya? Pinagalitan siya ng Panginoon, umalis ka sa harapan ko. Hindi sinabi ng Panginoon. He accommodated him na ma-regain yung kanyang trust, ma-regain yung kanyang faith. So, ganun din sa atin mga kapatid. Pero yung doubt na sinasabi rito ni James, the one who doubts, isa siyang hardcore doubter. Talagang gano'n na siya. He is a person who refused to entrust himself to God. Kaya nga sa verse 6 and 8, ang doubter dito, yung taong hati yung isip. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kaliwa ba o kanan. May conflict sa kanyang isip. Wala siyang loyalty. Yung ano ba, yung para siyang nanonood ng tennis match, na, di ba, gano'n, hindi niya alam. Sa akin, hindi pwede, makakagay ito eh. Masakit sa leeg, di ba? Ganun, di mo alam, kanibawa kakampi. Di ba? Hindi ganun. Wala siyang loyalty. Para siyang namamangka sa dalawang ilog na walang direksyon. Na pag nag-pray siya, parang tumutula lang siya, pero habang siya nagpipray, nakapokus yung kanyang isip sa kanyang plans of action. Ano ba, magandang gawin ko? Yes, Lord. Ganun. Pero iba yung iniisip. Alam niyo po, pinaka-foolish na gawin ng isang tao, ang pinaka-foolish thing na gawin natin bilang mga Kristiyano, yung tayo'y lumapit sa Panginoon na walang sincerity sa ating mga puso. Tayo nga, mga tao, di ba? Nararamdaman natin yung tao pag hindi sincere eh. How much more ang Diyos na alam ang lahat ng bagay? Alam ng Diyos kung sincere ang ating mga prayer. Kaya nga sabi, for that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, but if we will ask continually and sincerely, we will receive wisdom that we need. Ito, gustong-gusto ang part to. Another thing that will give us confidence in prayer, yung topic ni Genesis, yung intercession. Tumatak sa isip ko yun eh. No? That at this moment, Christ is praying for us. Tapos yung sinabi ni Genesis, napakaganda. Sabi ni Genesis, there's never been a day that Jesus did not pray for you. Diba? Walang araw na ang Panginoon na hindi ipinanalangin ang bawat isa sa atin. Na bago pa tayo lumapit sa Kanya, na ipag-pray na tayo ng Panginoon. Di ba napakaganda? No? Alam mo, somewhere out there,
God, Jesus Christ, is praying for you. Ang ganda, di ba? She is praying for you. Naalala ko po, year 1987 na ako po yung naging Kristiyano. Year 1987, nakilala ko si Pastor George. Nagkasama kami yung Bible Schoolan, no? Bible Schoolan. Doon na sa year 1987. So, kaya tandang-tanda ko yung testimony na narinig ko sa 702 DCAS. Ang testimony niya ganito, isa po siyang babae na may schizophrenia. Ano niyo naman po ang mental illness na ito? Ito yung mga taong may mga nag-hallucinate, may naririnig, no? Kasi 'di ba minsan pag naglalakad kayo, 'di ba, may mga taong kausap yung sarili nila, 'di ba? Ang hirap naman lalo pag yung preacher may 'di ba? Yung preacher may kausap na iba, kagaya ngayon, anong usap mo? 'Di ba? Ang hirap, 'di ba? So, alam niyo, pero nang naging Kristiyano siya, she prayed for wisdom every moment of her life. Na ma-distinguish niya kung ano yung reality, ano yung hallucination. Kasi nga ang hirap nun. Ikaw mismo hindi mo alam eh. Ano ba yung reality, ano yung hallucination. So struggle yun para isang taong mayroong mental condition na kagaya nito. Now, sabi niya doon sa testimony, upang malaman niya ang totoo, lagi niyang binabasa ang salita. Yun yung nag-filter sa kanya para malaman niya yung totoo. Hindi lamang yung may nakikita siya, meron din siyang naririnig na bumubulong-bulong sa kanya. Baka naman iba sa inyo, meron na mga naririnig na bulong, ha? Ang sabi po rin sa Philippians chapter 4 verse 8, ito yung sinabi niya. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellent, if there is anything worthy of praise, think about such thing. This is the wisdom of God. This is the wisdom na dapat nating ipanalangin. Wisdom is living according to God's truth in every situation, whether in good or bad times, whether in joy, in sorrow. Kagaya nga po ng kinanta natin eh. Many things about tomorrow, I don't seem to understand. But I know who holds tomorrow, and I know who holds my hands. This is the wisdom we all need. Tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami sa mga bagay po namin na pag-usapan. At patuloy, Lord, at tulungan niyo po kami na ibigay namin ang aming pagtitiwala sa inyo to pray sincerely with all our hearts na kayo lamang po ang tunay na pag-asa ng aming buhay sa mapagsubok na mundong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.